Ayun, once again, welcome po sa tambalan ni Logix at ni Elios. Dito po sa aming next chapter, A Life Beyond MCGI. At samahan nyo kami sa isang panibago na naman talakayan kung saan ang intensyon namin po ay makinabang ang inyong mga kaluluwa na makapakinig ng something like na inyong pag-iisipan. Hindi para igiit sa inyo, hindi para i-arusilsil sa inyo, ika nga dito sa amin sa Southern Luzon, kundi para ipakita lang sa inyo yung iba-ibang mga viewpoint na pwede nyong i-reconsider. Baka sakaling makatulong sa inyo or kung sakali man na palagay nyo ay basura, simple lang po ang paraan, ibasura nyo na lang. Pero kung naririnig nyo naman na something like pakinabang sa inyo, ay okay lang din naman na pwede nyong i-apply sa inyong mga buhay. Ganun lang naman po talaga sa nagtitimbang ng katotohanan. Meron kang itatapon, meron ka din naman po pwede namang tanggapin. Wala naman pong masama ron. Basta at the end of the day, kung ano yung palagay mong makabubuti sa'yo, grab it. Ang sabi nga nila take it or leave it. Ayan, ang title ng ating pong program tonight ay Grieving the Lost Years. Pagluluksa sa mga nakalipas na mga taon, maaari dekada ng inyong buhay. At gusto namin kayong anyayahan dahil maaari makarelate kayo dito po sa aming magiging talakayan with Brother Elios. At naniniwala kami na malaki ang impact nito, itong inyong maririnig sa aming talakayan. Naniniwala kami maraming makakarelate dito sa topic na to. Brad Elios, palagay mo, ano sa tingin mo? Hindi man tayo nag-uusap dahil yun na yata yung ating routine. Huwag mag-usap bago mag-podcast. Dinadala na lang kung saan tayo dali ng ating usapan. Ano palagay mo sa magiging usapan natin tonight? Well, of course, yes, Logix, no. This is going to be very important kasi ito yung pinaka-common denominator nating lahat, no, na nanggaling sa samaang MCGI. Ito yung isang bagay na nagkakapare-pareho tayo. Meron tayong mga panahong nasayang, no, na hindi natin, sabihin na natin, hindi natin napakinabangan, kundi napakinabangan tayo ng ibang tao at ang kanilang panahon noon ay napaganda natin, ngunit hindi ang sa atin. So, we call this wasted years that we should grieve upon. Ito yung ating common denominator at napakaganda pag-usapan natin ito, Logix, no, kung paano tayo makakalaya sa ganitong uri ng bilangguan. Yun, thank you so much for that. At thank you rin na pagpasok, Edsan. Kung nandiyan si Kawili, andyan ka. Pwede naman po kayong pumasok anytime. Sa lahat po ng aming mga viewers, of course, sa mga frontliners dyan, hindi naman mawawala sa listahan sa unang batian, di ba? Brother Broccoli TV, how are you doing? How's Italy? How's Milan? How's Europe? Kuya Adel, live kaninang umaga. Umahataw na naman si Kuya Adel. Good evening, paring Adel. Brad Badong, good evening. Hindi ko na rin ma-recognize kung ilang beses nagla-live si Brad Badong. Alam ko nagla-live siya. Good evening. Good evening din kay paring CJ Perez. Kanina napaakit ako. Pagbukas ko ng cellphone, nakita ko naka-live siya. Ayun, mukhang nagrarant na rin si paring CJ. Pero walang unahan, paring CJ. Una kaming mag-e-exit bago sa'yo. Walang basagan ng trick. Shout out sa lahat ng mga exiters sa Italy mula kay Ian Ariston. And now, buntahan natin yung ating topic. Ito pong aming gustong ipaglingkod sa inyo ay nagluluksa yung iba. And that's normal. Again, that's normal. Kung sakali mang may grievances kang nararamdaman, meron kang grief na nararamdaman, meron kang something like na parang nalulungkot ka sa isang sulok ng iyong kwarto. Akala mo move on ka na tapos bigla na lang babalik, meron ka uling marirecall na mga alaala in the past na biglang magpapasakit ng kalooban mo. And you are on the right track, kapatid. Mare, tanungin nyo, bakit pala gaganito buhay ko? Saan ba ito nagsimula? Di ba ganun Bradilius, Minsan ang tawag mo ron,
magre-reminisce ka eh. Tama ba yung English ko na yun? Yes, oo, that's reminiscing in a, let's say, no, kasi you cannot really escape the past, no, logics, no. So every once in a while, no, mare-reminisce mo yon, no, but that's reminiscing in a negative way, ano. Of course, it's inevitable, sabi nga hindi mapipigilan, no, no. Once you remember something from the past na hindi maganda, muli mararamdaman mo yung feeling, yung emotion, no, na susundot-sundot sa iyo yun eh, so babalik-balik sa iyo yun. And that's right, we call it reminiscing. Yun. And then, nung isang araw, nabasa ko kasi yung post ni Ate Liza Shields. Ayun, si Ate Liza Shields. Nabasa ko yung isang post niya eh. And then, sabi niya ron, sana meron din anyang magsabi sa akin na you're not alone. Na tayo, naririnig natin yung iba, sinasabi natin dun sa iba na, hey, man, you're not alone. We're here for you. And then, ikaw na nagsasalita, minsan gusto mo ring marinig yung, hey, you're not alone. Meron kang kasama. Nandito lang naman kami para sa'yo. Ang sarap kasi sa ganung pakiramdam eh. Di ba, Brett Ilyas? Ano? Oo naman. Kasi ganito yun, ano. In reality, most of the time, ano, let's say, for example, the likes of Lisa Shields, sila Ashley, and the rest, no, na ginagawa yung bahagi nila, na hindi naman inobliga sila, no, pero they have this sense of feeling na they want to heal people, ano, parang, hey, we're just here, no? If you need us, we're just here. Call us anytime. We're here for you. We're here to listen. Pero hindi natin napapansin itong mga taong ito. And I would also include myself, and of course, I'm sure also you, Logics, no? That you are also healing at the same time, no? Kasi when you try to heal people, you're also healing yourself. And sometimes, no, nakakalimutan ng iba na, let's say, for example, for the likes of Lisa Shields, no? Sinasabi niya nga na, andito lang kami, we're here for you, we're here to help you, guide you, heal you. Pero hindi natin nakikita yung kabilang banda na siya rin nagpapagaling. Siya rin ay nasasaktan. So the reason why she's doing this is because she also wanted to heal. She heals people the best way she can, but of course, by healing other people, she is trying to heal herself. So maganda talaga yung magkaintindihan, both panig, no? Yung pinapagaling at yung nagpapagaling. Dahil yung nagpapagaling ng sarili yun. Pero kung mapapansin ng mga pinapagaling yun at binabalikan siya, we appreciate you, thank you. Alam naman namin na you're doing this, no, from a good heart. Nandito rin po kami para sa inyo. And that's big para kay Sis Lisa Shields. Yun, Logics. Yun, thank you so much for that. And then, noong nabasa ko yung post niya, napaisip ako isang sandali. Noong ako sabi nga nila, nagkukuya-kuya ko dito sa isang sulok ng aking munting duyan. Naisip ko, saan ba nag-umpisa ang lahat? Paano ba nag-umpisa ang lahat? And dito gusto namin kayong imbitahan, gusto namin kayong anyayahan sa isang mainit na talakayan. Dito, wala kaming ad hominem. Hindi yan po ang aming kampanya. Hindi ang aming kampanya ay tumira ng kahit na sinong personalidad. Hindi po. Ang aming latag po sa inyo ay bigyan kayo ng bagay na mapag-iisipan, bigyan kayo ng bagay na pwede nyong i-reconsider sa inyong mga buhay. Wala naman kayong ginagawa. Kumuha kayo ng isang mainit na kape, mainit na salabat, at magpahingalay dyan sa inyong sulok na takda. And then, samahan nyo kaming mag-isip. Paano nga ba nag-umpisa itong lahat? Alam ko, noong unang panahon ng Hapon, ganito nangyari dyan eh. Masaya tayong kanya-kanyang nabubuhay nun eh. Masaya tayong nag-aaral nun. Maari, estudyante ka. Maari, naghahanap buhay ka that time. Masaya ka with your friends. Masaya ka with your family. In short, tahimik lang ang buhay mo nun. Until one day, until isang araw, dumating yung point na nakapakinig kang bigla, unexpectedly, sa DZME. Mare, nakapakinig ka sa radyo, yung DZXQ noon, and then DZRH, sumahimpapawid din ang dating daan noon sa RMN News, Manila, kay Don Manolo Pabis sa DZBB, at maybe nakapanood ka rin noon sa TV, sa IBC 13, sa RJTV 29, SBN 21, at maybe late ka na lang ding nakapanood sa UNTV 37, or maybe naimbitahan ka sa isang Bible exposition.
with those media stream, saan ka nakapakinig doon at saan mo unang na-discover si Bes Bradelios? Ako, nakita ko siya via SBN 21, if I'm not mistaken, doon ko siya unang nasaksihan. Okay. And then, from there, may kanya-kanya na tayong istorya ng buhay. Sabi ko nga po sa inyo, prior sa ADD, masaya tayong nabubuhay with our friends and family. Okay. And then as I've said, those were the days, ika nga. At doon, nakita ko, nag-umpisa ang lahat. Doon nag-start ang isang napakalaking pagbabago sa buhay ng bawat isa sa atin. Whether it's Broccoli, Adele, Ansat, Conscious Scale, Badong, CJ, Ilyos, DK, Benig, Feril, Vegeta, Dita Pakchi. Kung sino man po tayo, doon nag-umpisa ang lahat. Noong panahon na tayo po ay nakapakinig sa SBN 21, si Bradelios, UNTV 37 naman yung iba, doon na pala magsisimula ang napakalaking pagbabago sa ating buhay. A kind of experience na dadali natin sa memory natin till the last breath of our life, na kung hindi ka magkaka-amnesia, of course, palagay ko dun po nag-umpisa ang lahat . Palagay mo, Bradelios, saan nga nag-umpisa ang lahat? Palagay mo saan ako pupunta sa lahat ng kinukwento ko sa'yo? Yes, agree. Logics, talagang may pinagbulan ng lahat. Tawag nga natin dyan, independent origination. Lahat ng bagay talaga na nangyayari, nag-uuwi sa ngayon, may pinagbulan. At saan ka nga ba pupunta, Logics? I'd like to ask you that question. Ayun. Sabi ko nga sa'yo, tahimik lang naman tayo nabubuhay. Sarap-sarap ng buhay natin nun, di ba? Sarap-sarap noong kasama mo, yung mga best friends mo, ka-office mate mo. Ang sarap-sarap kaya nung kasama mo lang yung pamilya mo every Christmas, di ba? Yung maririnig mo yung mga tambulan, yung may nangangaroling. Ang sarap-sarap kaya ng buhay natin noon nung hindi pa natin nakikita at naririnig ang dating daan. And until one day, eto na nga. Sabi nila by accident. And then, naturuan tayo noon na sinabi sa atin, no, kapatid. Noong pumunta ka sa lokal, nakipag-coordinate ka sa mga manggagawa at the time, sinabi sa'yo na, kapatid, hindi po yan aksidente. Yung inyong pakikinig po na nahulog ang transistor radio mo, tapos natabig ng pusa, and then nakapakinig kang bigla sa dating daan, narinig mo, nagsisisigaw si Brother Eli. Huwag mong ililipat ang radyo mo, kapatid. Makinig ka, na para bang ikaw yung kinakausap, Hindi po yun aksidente. Mayroon kwento na hindi siya pumasok noon dahil masama yung kanyang pakiramdam. Then, nanood na lang siya ng TV. And then, nung makapanood sa TV na naka-tuned in sa Channel 13, ayun, nakapakinig siyang bigla nang hindi niya sinasadya. And then, ang sinasabi sa atin dyan ng mga manggagawa, that's not an accident. Of course, may magical verse na sasabihin dyan. Alam mo ba yung magical verse na sasabihin nila dyan, Elios? Yung Roma 8:28. Alam mo ba laman yan? Ay, oo. Ito yung laging ginagamit. Oo naman. Yun. Sasabihan ka na lahat po ng bagay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa kanya. Okay. Diba? Sales 101. Boom. Bentang-benta. Oo nga. Hindi nga pala aksidente. Kung ako man ay nagtae at hindi ako nakapasok sa office, may intention pala si God na ako'y makapanood ng dating daan. Ayun. Kaya pala kami nag-iinuman ng mga katambayan ko sa kanto dahil mayroong pusa na tinabig yung transistor radio na lipat bigla sa dating daan. Uy, yun pala nilakip ni God para makapakinig ako kay Brother Eli. At napaniwala tayo doon. At doon sinabi sa atin na, kapatid, ang Diyos po ay tumatawag sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya ngayong naririto kayo, isa lang po ang ibig sabihin niyan. Tinatawag ka po ng Panginoon. Padoktrina po kayo, kapatid. Meron po kaming indoctrination session sa darating na Lunes. Next, di ba? Nag-uumpisa na ang panibagong kalbaryo ng buhay mo. Nagigets mo ba ako ron, paring Elios? Oo, yes, oo. Hindi mo alam na very sneaky yung tactic,
Doon mo nakikita talaga dito yung kanyang tinatawag na skill, no, in terms of craftsmanship, in terms of using the words of God, na para mapaniwala ka ng ganun-ganun na lang na ang iniisip mo, this is divine, no? Ito ay talagang mahiwagang nangyayari sa iyo. Ayun. Ayan. At yan na yung unang episode ng iyong first chapter ng buhay mo. And then, eto na ngayon na panibagong development ng buhay mo kung saan sa simpleng isang mamamayan, simpleng isang nagkukuya-kuya-kuy lang sa loob ng inyong barberya, bigla kang nakapakinig. Papasok ngayon ang isang senaryo ng buhay mo kung saan eto na, you decided to attend what they so-called as mass indoctrination. Di ba? Excited ka na. Pupunta ka na sa lokal. Nakipag-coordinate ka sa telepono. Tumawag ka sa manggagawa. Nakipag-text-text ka. Eto na ngayon. Invited ka na. Pagpasok mo sa bungad mo sa lokal, kita mo ang daming upuan. Wala pang tao. Minsan hesitant ka pang ikaw yung maunang umupo. Naghanap ka ng makakausap. Kapatid, upo-upo kayo. Di ba? Excited ka nun. Dumadalo ka 3 times a week maybe na pagdalo sa pagkakatipon. Pupunta ka sa lokal after ng trabaho mo or maybe after ng school mo. Ang sarap-sarap sa feeling noon na meron kang mapapakinggan na palagay ko, eto na yung hinahanap ko. Palagay ko, eto na yung babago ng buhay ko. Lalo na kung ang inabutan mo noon, live na pagte-texto pa ng mga manggagawa na nagdudoktrina ng live noon. Ikaw ba, paano ka nadoktrinahan, Bradillos? Live ka ba o sa CD na lang? CD na lang ako. CD na lang. Alright. E di yung iba, maaari, during 90s, nakapakinig pa yan live sa mga manggagawa noon. At baka nga mamaya, isa ka pa doon sa aming mga nadoktrinahan way back then sa Sukat, doon sa may RG building. Or ikaw nadoktrinahan namin sa may Muñoz, doon sa may sa may barracks na tinatawag namin. And then after barracks, Coco Bank, sa Kwek building. And then sa may Linamnam. Or maaari, ikaw naman yung nandun sa may Muñoz, doon sa may dating sinihan doon sa Quiapo. And if I remember it right, meron pa kaming doktrina nun sa Quiapo na talagang, meron akong dinudoktrinahan noon. Siguro mga 10 na kami nag-i-start or 10:30 or 11, I can't remember. Dahil nagtatrabaho sila sa SM Cinema, dun sa may SM Santa Mesa. So after the indoctrination session, ng regular, nag-i-start yata ng 8 nun, maghihintay pa uli ako dahil merong 2 KKTK nun na kailangan kong doktrinahan. And then matatapos kami nun, late at night na. Special session yon. And then, natatandaan ko pa nun, kinabukasan, umaga, madaling araw, didistino naman ako from Quiapo, diretso na ako ng Tanyong Malabon. Dahil meron dong 2 mag-asawa na bago naman sila pumasok, kailangan kong puntahan at doktrinahan. Mag-asawa yung taga Malabon bago sila mag-work. Iba-iba po tayo ng istorya kung paano kayo nagpadoktrina. Minsan yung iba sa inyo, kung nare-recall nyo pa, no? Nakikipaghabulang ka noon sa jeep. Lalo na, rush hour kasi yun Siksikan yun by that time And then, mare, nakikipagsiksikan ka pa noon sa MRT or sa LRT. Nagpunta ka ba ng lokal noon, Bradillos? Hindi Actually, ano pala ako, Logix via USB na. Medyo advanced na. And hindi ako pumunta ng lokal. Pumunta na lang ako ng lokal after kong mabautismohan. Oh, I see. Oo. Yung iba daw pumupunta pa talaga ng lokal. And then, nare-realize ko kung gaano kahirap yun, ano? Yung maghahabol ka ng sasakyan, jeep, tapos punuan. Kasi rush hour yan that time tapos babae ka, no? Ang pakahirap nun. Those were the sweet memories, ika nga, ano? Na ang sarap-sarap nating balikan ng mga panahong nagpapadoktrina ka. And then, after sa doktrina, of course, hindi mawawala yung mga magic word na yan, na mga kapatid, wag po muna kayong aalis dahil po nagpaluto po ang kapatid na Eli. Yan, magic word yan Hindi naman talagang si Braderi, talagang decision na lang din ng mga officers yan. So, parang natutunan na lang din nila kay Best. Pero i-credit na lang natin si Best noon that time. Kaya nga yan pa rin yung namana ngayon na kahit ang nag-supply lang naman is officers.
ang nag-provide ng wheelchair project ng lokal, sasabihin na lang, kapatid, pinabibigay po ni kuya sa inyo wheelchair. Para bang merong direct connection na. Those were magic words Nagpaluto po ang kapatid na Eli ng pansit, nagpaluto po siya ng lugaw, ng sopas. Eto, di mo na ito natikman Elios Tama ba? Oo, hindi ko na inabot yan. Ayun. Kami inabot namin yan. At maraming nakaabot naman dyan. And kung hindi ka man inabot ng live noon, maaari CD or USB si paring Elios na recorded indoctrination. Pinapanood mo na lang si Best dun sa monitor, sa screen. Masaya tayo noon na kahit minsan nakakauwi ka by 10 o'clock, you feel like sulit mo yung pagdalo. Diba? Maraming nakaka-relate dyan. At nakakatuwa na yan po ay ala-alalahanin. At wala tayong kamalay-malay, dyan mag-uumpisa ang lahat. Yan na yung second episode ng chapter mo. By that time, eto na ngayon, papasok ngayon ang isa sa pinaka-crucial na bahagi ng buhay mo wherein you have to make your final moment na ika nga. Yung decision making na maaaring babago na ng buhay mo. Eto na yung last session ng doktrina. Yung bang need mo na magtalaga. Yung after mong marinig ang lahat ng mga hamon sa'yo kung anong gagawin mo. Susundin mo ba itong mga utos na to? Ang dami Narinig mo. Uy, lintok. Bawal na alak. Bawal palang manigarilyo. Lalo na chain smoker ka. Bawal lang manood ng sine. Upo, paborito ko pa namang manood sa mga sinihan. Bawal na disco. Bawal na alak. Bawal na yung pagpuputol ng buhok kung ikaw ay babae. Bawal na rin mag-alahas. Ang hilig mo pa naman sa hikaw at saka sa kwintas. Bawal nang makipiesta. Nuknukan ka pa naman ng hindi naman takaw. Nuknukan ka pa naman ng suki ka ng piyestahan sa inyong baryo, Pagka mayroong piyesta ay lagi kang nandun, di ka nawawala. Sa lahat ng ritual ng Katoliko, may padasal, may pabinyag, may Holy Week, may All Souls Day, may Valentine's Day. Aba, teka lang. Lahat to bawal na? K-reveals ko ba to? Kaya ba to ng powers ko? Ang dami palang dapat na iwasan. Bawal ang McDo. Bawal ang Jubaru. Aba, bawal ang Kenny Rogers. Bawal ang Andox. Ay, naloko na. Ano gagawin ko rito? Teka. Kaya ba ng powers ko to? Kaya mo bang sundin yan? Pobreng maestro. Kaya mo bang sundin ang lahat ng mga narinig mo dyan sa doktrina? Ayan, papasok ngayon dyan yung decision making. Teka lang. Boy, kalma-kalma lang. Dahil pagka pinatos mo ang lahat ng ito, lalo na Jubaru. Pag kinain mo yan, halal, handog sa Diyos-Diyusan, kasalanan sa Espiritu. Ang kasalanan sa Espiritu, walang kapatawaran, walang hanggang kapatawaran, walang hanggang kasalanan. Teka lang, ang bigat niyan. Nung naririnig mo na lahat ng yan, final moment na, kumbaga showdown na ito. Papasok ka ba sa ADD o hindi ka papasok sa ADD? Nakaka-relate ka ba during those nights na nakikinig ka ng doktrina, Brad Elios? Oo naman. Kasi alam mo, doon ko na nga napansin, Logics yung napansin ko hindi na pumasok basta-basta yung love sa akin. Alam mo kung pumasok sa akin kaagad nung time na yon, Logics? Yung fear. Kasi nandun na nga lahat, di ba? Inisa-isa mo na kanina, yung mga bawal, ito yung mga hindi ko gagawin. So, biglang susundan ka. Alam mo yung sinasabi nila, Logics, na ang aking lingkod mabubuhay sa pananampalataya, ngunit kung siya'y umurong, hindi kalulungtan ng aking kaluluwa. Yun. Nung narinig ko yun, sabi ko, naku, wala na palang urungan. So, I have to move forward with this kung gusto kong makarating sa langit. So, kailangan kong bitawan na ito lahat. Kailangan kong sumunod sa Diyos dahil susunod yung sinasabi nga nila na ito ang buong katungkulan ng tao, yung matakot ka sa Diyos, yung sundin mo ang kanyang mga utos. So, doon, yun na yung aking naramdaman. Pagkahalong, pag-ibig sa Diyos, pero malaking bahagi ko, Logics, yung takot. Kaya ako sumunod. Yun. Natumbok mo. Eto na ngayon. Ang dami mo nang narinig. Excited ka na. Ang ganda ng aral tungkol sa panalangin, tungkol sa dila, tungkol sa pakikisama sa loob at sa labas, sa pagkakatipon, abulo yan.
And then, eto na, dami palang bawal. Ano, kaya ba? Kay Revels ba? Susundin ba natin o hindi? Pero may takot na paniwala ka doon. Higit sa lahat, kailangan sumampalataya kang, ay, dapat sugo si Bes. Prinsipe si KDR. May bayan pala ng Diyos sa mga pulo ng dagat, sa mga huling araw. Naniwala ka to the point na, uy, teka, totoo pala yung antipodal map. Meron palang Pilipinas. Gising ka na ba? At meron din namang kabilang baryo doon sa kinaroroonan ni Bes. And then, na-realize mo na ito na nga siguro yung bayan ng Diyos na sinasabi sa mga huling araw. At yung pinakabitag sa lahat, yung pagka nahiwalay ka sa MCGI, buting hindi na lang nakapakinig. Yun yung isang magbibigay ng fear or ng takot sa'yo. Teka. Hirap yata nito Yung bang hindi ako a-absent ng pagkakatipon dahil pag sinasadya ko ang pagkakasala na magpabaya sa pagkakatipon. Abay, wala nang haing natitira pa patungkol sa kasalanan. Referring daw yun sa pagkakatipon. Buti pa sanang hindi na lang ako nakapakinig kesa nang maanib pa ako. Dahil naanib ako, nahiwalay ako sa ADD. Abay, impyerno ang naghihintay sa'yo. Mamatay ka na suspindido, abay, teka lang. Boss, kalma ka lang. Dahil alanganin ang kaluluwa mo sa kaligtasan. Nung mapakinggan natin lahat ng mga takot na yon, bawal na yon, lahat yon hinarap mo. At nagkaroon ka ng final decision sa buhay mo, I can do this. Kaya ko to. Hindi po pwedeng hindi ko gawin to. Sumisigaw ang puso ko. Kailangan kong umanib at kailangan kong magpa-bautismo. Ayan. And then, ito na yung huling gabi. Tinanong ka ng manggagawa. Sino po sa inyo ang nakahandang tumanggap ng bautismo? Pakitaas po ang inyong mga kanang kamay. Take note kanang kamay. Paano yun, Elios? Kung ikaw ay sa CD lang or sa USB, paano yun? Kung pinapataas kayo, hindi ka lang nagtaas dahil si USB ka lang nakinig. Hindi na, virtual taas na lang ng kamay, DK. Oo, virtual taas ng kamay. So nagtaas ka pa rin? Yes. Okay. Ayun, eto na ngayon, talaga namang tapang mo, di ba? Nagtaas ka ng kamay. Right hand, hindi left hand. Right hand, taas ka ng kamay. Ang huling bilin sa'yo ngayon ng manggagawa sa pakikinig mo ng doktrina. Mag-ayuno po tayo, mga kapatid. Bukas po ng umaga, wag na po sana kayong kumain. At magtalaga na po kayo at bawal na po ang biruan dahil po ang pagbabalik sa Diyos dapat may pagsisisi. Nax, di ba? Chill ka na ngayon. Parang eto na ngayon si Paring Elios magpapakabait na mula sa makamundong nilalang magbabagong buhay na si Paring Elios. Papasok ka na ngayon sa panibago na namang episode ng buhay mo. Excited ka na ba, Brother Elios? Oo, natatawa ako Pero oo naman. Kasi lahat yan, nadaanan ko, naranasan ko yung mga yan. Eto na ngayon ang excitement dyan, di ba? Siyempre, kumbaga parang huling gabi na, matutulog ka na ngayon. Panginoon, bahala ka na po. May mga prayers ka pang gano'n, di ba? Meron ka pang talagang ayuno to the max kinabukasan. Eto na ngayon. Pag uwi mo ngayon sa bahay, banal ka na pakiramdam mo na gustong-gusto mo na eto na, magbabanal na ako. Kinabukasan, pagpunta mo sa lokal, ang aga-aga mo. Pagdating mo sa lokal, ang tahimik. Hindi katulad ng unang dating mo, di ba? Yung mga indoctrination session. Pagdating mo sa lokal, walang kibuan. Gaya ng narinig mo, bawal ang biruan, bawal ang tawanan. Talagang nakatalaga ka, di ba? And then, makikinig ka ng teksto, excited ka na sa bautismo. Pumunta na kayo ng Apalit, Pampanga, kanya-kanya na kayong biyahe. Excited ka nun, nung nakikiusyo-usyoso ka, uy, dito ako babautismohan. Baka nga minsan, namimili ka pa ng bautisador Uy, sana doon ako mapunta, doon kay bautisador. Ako kasi na-experience ko yun Kasi may mga nakalinya ron, may mga nagbabautismo ron, parang mas feel ko, sana ako siya yung bautisador ko. Parang ganun lang naman. Ikaw ba, naramdaman mo rin ba yung ganun? Oo, yes, DK. Although hindi ako namili ng magbabautismo sa akin. Pero I think that time, ang nagbautismo sa akin si Don Johnson, Don Capulong. Ayun.
Si Bradon, oo. Nagbautismo naman sa akin si Kaato Tobias. Nabautismo ako naman noon sa may San Marcos, Kalumpit, Bulacan, doon sa ilog ng San Marcos. November 25, 1993, tanda ko pa yun. Di ko pa yun malilimutan. Sa ilog ng Bulacan. Ayan, excited ako noon. Talagang tumutulo na luha ko. 17 kaming binautismuhan, 7 ako sa binautismuhan. Hindi ko malilimutan yan. Napaka-special na araw sa akin noon dahil exam ko yun eh. Nag-aaral pa ako noon sa PUP that time. Exam ko noon pero hindi, kailangan bautismo to eh. Hindi alam ni nanay, hindi alam ni tatay, kailangan puntahan ko. Ayun, ang sarap ng pakiramdam nung mailublob ko sa tubig. Di meron ka ng bagong nararamdaman. Inililibing na ang bago mong pagkatao. Yung kalagayan mo in the past, nailubog na yung dating makasalanan. Isa ka ng bagong nilikha, bago ka ng nilalang, di ba? Kaya yung kalokohan mo in the past is pinaniwala ka na kapatid, pinatawad na yan ni Lord. Ayan, pinatawad na po yan ni God, yung creator ng universe. Pinatawad ka na ng Panginoon. At nung gabi na yon, huling habilin sa'yo nung iyong bautisador, tandang-tanda ko pa yon. Narinig ko noon si Brad Resty ang sabi niya, mga kapatid na bagong bautismo, wala pong pastor, wala pong pare, walang ministro na makagigiba ng inyong aral na sinampalatayanan. Kung mayroon man pong manggugulo sa inyong pananampalataya, magsabi lang po kayo. Nakahanda po ang ating mangangaral. Nandyan si Brad Eli, si kapatid na Daniel, na harapin ang sinumang magpapamali sa aral na ating sinasampalatayanan. Ramen, di ba? Amen, di ba? This is it. Indeed, ito nga yung bayan ng Diyos. Ewan ko lang sa mga bagong bautismo, kung naririnig pa nila yung mga ganong huling habilin ng mga nagbabautismo. Narinig mo ba yung huling habilin na yon, Brad Ilios? Yes, oo, narinig ko yon. At alam mo, ngayon ko na nga napagtatanto, talagang kumbaga ito yung reassurance, kumbaga sabi mo nga, Sales 101, ito yung sealing it strongly na talagang para pag uwi mo, when you buy the service or when you buy the product, alam mo sa sarili mo na meron akong after sales service, talagang nandun yung reinforcement, yung assurance na tama itong aking nabili. So kung i-relate natin, tama itong aking pananampalataya dahil may magtatanggol sa amin sa pananampalataya itong aming tinanggap. Yun. Sabi ni April Kayag, naglalaro pa lang daw siya noong 1993. Huy! Napalagyan mo sa akin. Antigo. Ayun. Anyway, si Binang, 1995 naman daw siya rito, sabi niya. And then, doon na po nag-umpisa ang lahat. Eto na ngayon, nung mailubog tayo, isa na tayong bagong nilikha, bagong nilalang. Ang sarap ng pakiramdam, Parang feeling mo, banal na banal ka, na para bang anytime pwede ka nang kunin ni Lord. At mamaalam na dito sa earth, mamaalam na dito sa universe, di ba? Ang sarap sa pakiramdam noon na parang ligtas na ligtas ka na. Kaya noon, that time, siguro unang araw ng buhay mo, ingat na ingat ka sa mga pagkakasala dahil baka pagka nagkasala ka kay Lord, ikaw maparusahan ni God sa Judgment Day. Napaniwala kang hindi dapat magpabaya sa mga pagkakatipon. Kaya todo attend ka ng pagkakatipon noon dahil sabi ko nga kanina, na pagka sinasadya mo yung pagkakasala, wala nang haing natitira pa sa'yo tungkol sa kasalanan. Kaya ikaw, walang po pwedeng humadlang nun. Kay asawa mo, kay anak mo, kay pamilya mo, magulang mo, kaibigan mo, hindi ka takot nun, di ba? Sabi nga sa Kapampangan ka ba? Narinig kitang nagbasa ng Kapampangan, medyo smooth eh. Hindi, binasa ko lang. Binasa mo lang? Oo. Sabi ni Pam, grade 1 pa lang ako noong 1993. Huy, mga bastos ka. Hindi, joke lang, charing lang. Wala kayong galang sa matatanda. Eto na nga ngayon, Sabi nga sa Kapampangan, ang naririnig ko si Best sa Kapampangan, natandaan ko yun kasi ginagamit namin yun sa doktrina. Huwag po kayong papahadlang kahit po kanino. Sabi nga nung Kapampangan Keng Leong, Keng Tigre, kaya ko tatakot, kaya ka pa. Sabi gano'n, di hindi ka naman nagpapahadlang. Napaniwala ka na okay lang na iwan ang asawa mo dahil sa pagsunod mo kay Lord. Di ba? Napaniwala ka na sumama ka sa MCGI loop na kahit may sakit ang anak mo, okay lang kay God. Napaniwala ka nung mga panahon na yon na mapabayaan mo man ang mga mahal mo sa buhay, okay lang yun. Napaniwala kang kahit iwan mo ang profesyon mo alang-alang sa MCGI or alang-alang kay Lord, okay lang.
At may guide pa nga tayo noon, di ba? Meron pa tayong isang leader na nagsasabi na, I'd rather lose my job and my career than to lose my God and my faith. Natatandaan mo ba yung mabentang line na yon, Rodelios? Oo, Logix. Actually, ano yan eh, isa yan, ano? Napakalaki ng naging epekto sa akin yan. Back in the days of, yun nga, no? Yung nagsisimula ako sa Broccoli TV. Isa yan sa mga lagi kong nababanggit, no? Kasi, ah, sa madaling salita, Logix, na biktima ako ng mga salitang yan dahil iniwan ko yung aking maayos na resources alang-alang dyan sa sinabi niya yan na di bali na mawala ang lahat, wag lang ang aking Diyos, ang aking pananampalataya. Biktima ako niyan. I'm a solid victim of that phrase. Ayun. Ayun, napaniwala ka doon sa okay lang, ibenta ang lahat, okay lang, malugi ang lahat, mawala ang negosyo, milyon-milyon ang nawala kay Paring Elios dahil sa pananampalataya, dahil meron siyang guide, meron siyang pattern, meron siyang padron. I'd rather lose my job and my career than to lose my God and my soul. Talagang paniwalang-paniwala ka, di ba? Kaya okay lang, mapabayaan mo loved ones mo, magalit sa'yo asawa mo, nanay mo, tatay mo, kahit palayasin ka pa, so be it. All goods tayo noon, napaniwala tayo sa sinabi ni Ingkong. Sabi ni Ingkong, sabi ni Bes, sabi ni Kuya, sabi ng KNP, sabi ni DS, sabi ng worker. Kaya, full blast ka talaga ng pagsunod sa MCGI, di ba? Ang sarap ng buhay natin, para tayong mga warrior. Parang ang pakiramdam natin, dumating man si Kristo, hawak na hawak mo, kaligtasan mo. At lahat tayo po pwedeng makarelate yan. And then, moving forward, eto na ngayon. Kala mo ba tapos na ron? No! Meron pang panibagong episode na papasok sa buhay mo. At ito yung isa sa mga interesting part. Yung pagkatapos mong maanib after a while, a month, maybe, or a year, maybe, eto na ngayon. Tungkulin moment naman ngayon, di ba? Ang sarap kaya nitong magkaroon ng tungkulin. Nagkaroon ka ba ng tungkulin, Bradilios? Yes, oo, nagkaroon. After a year, nagkaroon ako ng tungkulin, yes. Ayan, eto na ngayon, yung panibagong babago na naman ang buhay mo, di ba? Napaniwala ka na hindi lang dapat as member, dapat bilang miyembro, ginagamit mo yung lakas at ang iyong talino sa tungkulin. At dito rin papasok yung pagkakataon na nagkakilala na tayo. Maaari, dito mo na nakilala yung kakwer mo na naging jowa mo naman ngayon, di ba? Dito na yun papasok yung kajikos mo na noong umpisa, okay, kajikos ko to. Pero dumating yung point na naging kayo nung kajikos mo, di ba? So, dito na ngayon papasok yung iba-ibang mga istorya ng buhay na kung saan-saan man tayong lupalop nandun nagkita-kita. Mari ka, officer mo, naging family friend nyo. Mari, nag-worker ka. Mari, nag-chatro ka. Mari, pumasok ka sa iba't ibang mga committee. Mari, miyembro ka ng BAPCOM, yung nag-a-assiste sa mga binabautismuhan. Or mari, ang forte mo noon is AdPro or AdSeat. Or meron kang sasakyan, ikaw naman yung sa transportation committee, di ba? Or sa rescue. And then, iba-iba yung tungkulin na ginampanan natin sa loob ng MCGI. Again, naniwala ka na naman ng panibago na naman, ng panibago na namang paniniwala sa buhay na mahalagang mahalaga tungkulin na hindi to dapat mawala sa'yo dahil mawala na ang lahat. Wag lang mawala ang tungkulin. Dahil ang tungkulin ang nagbibigay karangalan sa iyong buhay, di ba? Magic word na naman. Sabi ni Pablo, sabi niya ng Biblia, mabuti pa sa akin ang mamatay kaysa pa walang kabuluhan nino man ng aking karangalan. Relate ka ba dyan, Bradilios? Oo naman. At saka meron pang isa, Logix, yung lagi nilang sinasabi, yung tungkulin mo, mas mahalaga pa, malaki pa ang tungkulin mo kaysa sa Presidente Erika. Yun, matindi yun, mabigat yun. Di ba? Oo, talagang yung tungkulin mo, kapatid, mas mabigat pa yan sa obligasyon ng isang presidente. Kaya talagang ikaw naman, naku po, Panginoon, Lord, maawa ka naman po sa akin. Tulungan mo ko sa napasok kong ito. Pagka hindi ko pa nagawa, iyari ako, impyerno ko. Mas mabigat pala to kesa sa tungkulin ni Pangulong Duterte. Ay, naku po, the rest is history. Masaya ka noon, di ba? Na dumadalo sa pasalamat,
3 araw na pagpapasalamat. Inabot mo pa ba yung alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi? Ay, hindi ko na inabot yun. Ang inabot ko around 2 p.m. hanggang 2 p.m. hanggang 2 a.m. Ganyan. Wala. Panis. Panis kayo sa mga 90s. Kaway-kaway sa mga 90s dyan, oh. Panis kayo sa mga panahon na yon namin, ano? Talagang mag-uumpisa ang pasalamat noon, alas 6 ng madaling araw, ng umaga, and then matatapos yun, hindi alas 6 ng hapon, ha? Matatapos yun, alas 12 ng hating gabi. Ay, tingnan mo naman yung gap. Matatapos ng alas 12 ng gabi, ay, hindi ka naman kaagad makakatulog by that time. Eh, siyempre, mag-aayos ka pa ng sarili, aayusin mo pamilya mo, bago ka pa makahimlay. Eh, umaga na uli, alas 6, eh, magsisimula na. Ay 3 araw kami noon sa pagpapasalamat. At ang nakakatuwa pa nito, bitin pa yung 3 days, ha? Pagkatapos mong magpasalamat, pakiramdam mo, ang bilis-bilis naman ng araw, tapos na yung 3 days. Kaya eto ka naman ngayon, papasok ka na uli sa trabaho. Paggising mo ng kinaumagahan, parang ang hirap ihakbang ng paa papasok sa trabaho. Dahil ang pakiramdam mo, parang nakakatabad pumasok. Sana dumating na si Lord. Ayun. Pagpasok mo sa trabaho, eto na ngayon. Bit mo yung fake mo na medical certificate na umaasa ka sa pamamagitan ng peking medical certificate. Kasi suki ako ng medical certificate na fake, eh. May suki akong doktor dyan sa Apalit, Pampanga, eh. Doktora, yari ako nito. Kailangan meron akong medical certificate pagpasok ko. Huwag kang mag-alala. Brad, sagot kita. 3 days, okay, ako bahala dyan, no? With signature. Talagang may mga prescription pa, no? Ayun, yung mga karanasan natin before, pagka-aalat-alatin ka, ang bubungad sa'yo, termination paper. Ayan. Ang bubungad sa'yo is termination na ikaw huy, tsugi ka na. 3 araw kang absent, ano palagay mo rito sa amin? Bahay bakasyunan kung kailan mo gustong pumasok. Ano ka? Hilo? Nakaka-relate ka ba dyan? Yes, oo naman. Although, syempre, sabi ko nga sa Logics, yung situation ko before is different. No? I'm in control of my days and my time. Although, syempre, there are things na kailangan mong puntahan sa business, no? Na isasakripisyo mo yon, no? You'll stop meeting people, medyo hindi mo tutuloy muna yung mga plans just because of this 3-day worship. At nakaka-apekto yun sa business. Ayan. Businessman kasi yan si paring Ilyos, eh. Sabi ni Binang, meron doon sa pasalamatan, kailangan pa natin ng bangka, tumulay, mahabang tulay, lumang pasalamatan. Oo, doon sa may Gonzales pa yon, sa may eskwelahan. And yes, those were the days, di ba? Na naniwala ka noon na eto na yung bahay ng Diyos, mawalan man ako ng trabaho, okay lang. Napaniwala ka na magutom ka man, okay lang sa karangalan ng Diyos. Ikaw man ay mawalan ng trabaho, 100%. Langit ang punta mo. Unfortunately, merong unfortunately, yung mga miyembro, pagpasok, yung iba, lalo na abroad, ay naku po, nagkaka-terminatan. Ayun, nagkakatanggalan. Biruin mo ba naman, 3 araw ka ba namang umabsent sa iyong trabaho? Tsugi ka nga. Ang nangyayari, napapauwi yung maraming mga OFW nating mga kapatid. Ang nakakapagtaka, at hindi naman nakakapagtaka, ang nakakasama lang ng loob, yung kayo ay handa, yung tayo ay handa na mawala ng trabaho. Samantalang yung mga leader natin, walang inaalala na mawawalan ng trabaho. Yung KNP mo na nagsasabi sa yung mga kapatid, unahin natin ang pagdalo ng PBB, ng SPBB. 3 araw mga kapatid, unahin natin ng Diyos. Nung inuna mo, ikaw ang nawalan ng trabaho. Yung KNP mo, walang iniintinding mawawalan siya ng trabaho. Yung mga worker mo, walang iniintinding mawawalan ng trabaho. Walang iniintindi na mapuputulan sila ng kuryente. Samantalang ikaw, nababalisa na ngayon ang isip mo dahil terminated ka na. Saan ka ngayon kukuha ng pambayad mo ng kuryente? Saan ka kukuha ng pambayad mo ng mga bills? Terminated ka na. Again, ang sasabihin sa ni worker, kalooban ng Diyos yan, kapatid. Pagpalain ka ng Panginoon. Again, pagpalain na naman ni Lord. Tiis-tiis ka lang, kapatid. May awa si Lord. Makakasumpong ka uli ng bagong trabaho. Eto ka na naman. Umaasa ka na naman. Yes,
meron akong bagong pag-asa. Siguro may plano sa akin si God na bagong trabahong ipagkakaloob niya sa akin. Tuwang-tuwa ka naman nun, ano? Kahit na 3 buwan ka nang wala pang trabaho, umaasa ka pa rin at sabi sa ni worker, may awa ang Panginoon, kapatid. Nakikita ni Lord kung paano ang makakabuti para sa'yo. Maaaring hindi pa niya kalooban. Naniwala ka na naman. Ang galing. Sales 101 na naman. Moving forward. Ito na ngayon. Fast forward. Nakaka-relate ka pa ba, Brad Ilios? Oo naman. Relate na relate. Kaya sabi ko sa'yo pagka ganitong usapan parang medyo nanlulumo ako Kasi, again, Logics, I have lost a great deal of my future just because of this belief. Ayan. Eto na ngayon, ano? Di, kanya-kanyang istorya to di ba? Kung ilan man tayo naririto sa Zoom at sa mga nakikinig sa atin, mayroon tayong 72 viewers sa next chapter dito sa live ng Zoom. Eto na ngayon. Nagtapat ka naman sa tungkulin mo kahit wala ka ng trabaho, di ba? Sumusuporta ka pa rin all throughout sa abot ng makakaya mo. Lumalaban ka rin ng ubusan. Talagang nakikipagsabayan ka noon sa maraming tulungan sa lokal, nakikipagpuyatan ka. In short, ibinigay mo po lahat. Ipinagkatiwala mo lahat. Pati kaluluwa mo ipinagkatiwala mo. Binigay mo na lahat. Sabi nga kanta binigay ko na lahat. Pinagkatiwala mo pati kaluluwa mo, pati kabuhayan mo, lakas mo, effort mo, lahat ng nasa iyo, ay talagang ibinigay mo. Nagbenta ka ng mga properties mo. As si Brad Ilios, nagsakripisyo ng isang deal. Lahat ibinigay mo. Hindi ka na nag-aaral, nag-focus ka na lang sa church, hindi ka na nag-invest. Kahit na ikaw ay tawaging manang ang itsura, kahit na tawaging mukha kang hilot, okay lang para kay April. Okay lang kay Pam. Okay lang sa lahat ng mga nakikinig na mga babae nating mga kapwa Exeter. Okay lang sa inyo na tawagin kayong mga mukhang manang at mga mukhang manananggal sa paniniwalang hindi na naman magtatagal ang mundo. Para ke? Hindi na naman magtatagal at magluluwat. Darating na naman si Kristo. Umaasa ka noon na darat ng buhay ka kasama si Bes. Magkasama kayong maghihintay sa apalit noon, that time na samantalang nagdidildil tayo ng pagkain ng baka, nanunumpit naman yung iba ng munggo na aakyat dyan sa bakuran ng mataas na pader sa apalit Pampanga. Ayun, yun ang ating mga pinaniwalaan, mga bagay na sinampalatayanan natin way back then. Di ba? Ang sarap ng buhay natin noon. Kahit lugi na negosyo, kahit wala na trabaho, okay pa rin. Feeling mo, banal na banal ka. Anytime dumating si Kristo, kukunin ka at isasama ka ni Lord. Di ba ganun? Rodilios, ano? Oo, ganun nga. Ayun, ang sarap ng feeling. Ngayon, papasok ka na naman sa panibago na namang episode ng buhay mo. Moving forward, akala mo smooth ng lahat. Dito ngayon papasok yung isang istorya ng buhay mo na magkakaroon ka ng binhi ng pagdududa. Meron ka nang makikitang kaunting pagbabago. At ito ang laki ng naging impact nito. Dahil masyado kang nagtiwala masyado kang nagpakalublob. Biruin mo, iniiwan mo mga loved ones mo dahil sa MCGA loop, sa paniniwalang mabuti at okay lang kay Lord yung ganon, ano? Masyado kang nagtiwala na kala mo, darating na makalaking kapigatian. Pero parang bakit wala yatang dumating? Akala ko mayroong Kristong darating, bakit nauna yatang na maalam si Bes? Ang paniniwala ko darating si Kristo, dadat ng buhay na si Bes. Dahil yan ang panalangin ng buong bayan na datnan ng buhay si Brother Eli at saka si Brother Daniel. Bakit ganoon? Bigla yatang nawala at na maalam si Bes sa hindi inaasahang pagkakataon. Nakala ko ba'y ang Diyos ang nag-iingat sa kanyang quote and unquote, bayan ng Diyos? Bakit pinabayaan ng Diyos na mawala yung leader ng kanyang itinalaga? Ayun, nagkaroon ka na ngayon ng kaunting lamat or duda, pero okay lang yun. Ang ginawa mo na lang, pikit bulag mo na lang na tinanggap yon. Yung wala palang malaking kapighati ang darating. Napaniwala ka nun na may malaking kapighati ang darating. Napaniwala ka noon sa sinasabi ni Bes na matagal na po ang 10 taon mga kapatid. Di na po yan magluluwat. Hindi na po ganun katagal. At
Naririnig mo noon na kung sinasabi man ni Bes yung mga ganong speculations, may espiritu dirimin anya ako ng Diyos eh. Pakiramdam ko naman sinasamahan ako ng espiritu ng Diyos. Yan ang nakikita ko. Unfortunately, same lang. Ayon, nawala si Bes. Na maalam si Bes. Again, ang ginawa ng iba, gumawa ng panibagong istorya. Dito, kung ikaw ay nag-iisip, dito na nag-umpisa yung iba eh. Kung si Bes, talagang mouthpiece ng Diyos. Kung si Brother Eli, talagang nagpapakain ng pagkain ukol sa kapanahunan, why on earth, bakit nilet go ni God na magkamali ng turo si Bes sa kapatiran? Bakit kailangang payagan ni Lord or ni God na ang kanyang mouthpiece ay magturo ng isang napakalaking aral na babago sa buhay ng maraming mga exeters? Ang daming nagtiwalang darating na si Kristo, hindi na magtatagal. 1993, naririnig ko na yun. Naririnig ko na matagal na siguro ang 10 taon. Baka nga 7 taon. Matapos na eh. Tanungin nyo mga manggagawa noon sa aralan, doon sa Old Central. Naririnig namin yun. Ang tingin nga namin doon, yung Y2K, baka year 2000, matapos na ang mundo. Ang daming naniwala noon. Nag-iwan ng karir, nag-iwan ng kanilang mga bukasyon at ng kanilang mga edukasyon. And then, sa sobrang paniniwala mo, ba't naman nilet go ni Lord na ikaw ay sugulan, Diyos, maturuan mo kami ng ganoong aral na hindi naman pala yun ang reality. Naniwala kang darating na si Kristo at malaking kapigatian lang ang hinihintay nyo. Abay, putik na to. Hindi pala darating yung malaking kapigatian. Abay, nag-sacrifice kayo. Ano yun? End of the day, false alarm ang lahat. Ayun. Nung nalaman nilang hindi pa pala darating ang malaking kapigatian dahil ang malaking kapigatian pala, mangyayari pala sa pagtatapos ng 1,000 years. Naloko na, anyari. Abay, ang akala namin, ang hinihintay na lang namin malaking kapigatian at darating na si Kristo. Kaya nga nilet go namin ang lahat. Di na kami nag-aaral, di na kami nag-invest. Nag-focus na lang kami talaga sa gawain. Tapos maririnig-rinig mo. False alarm pala yung malaking kapigatian, anak ng 7 kalabaw. Abay, yung malaking kapigatian pala, mangyayari pala yun after pa ng 1,000 years. Kaya ito ka ngayon, habol de marino ka. Naghabol ka ngayon ng iyong kasaysayan ng buhay. Yung iba, nag-invest naman. Yung iba, nagsipag-asawa naman, di ba? Yung iba naman, gumawa naman ng paraan para sila'y makaaba-abante sa buhay. And then, ano sumunod na istorya? Kung walang malaking kapigatian, eto may bagong pauso, bagong pelikula na bumenta naman noong panahon na yon. Alam mo kung ano yun, Brother Elios? Ano yan? Anytime soon. Inabot mo na ba tong anytime soon na to? Ay, oo. Naririnig ko na yan anytime soon na yan. Ayan, dito na ngayon pumasok ang kasaysayan ni Brad Elios. Narinig niya na ngayon. Uy, anytime soon. Eto na naman tayo, mga mababait. Eto na naman kami ng mga mababait na mga miyembro. Eto na naman kami, naniwala na naman sa bagong pauso na pelikula that time na anytime soon. Nakamove on na tayo sa maling paniniwala tungkol sa malaking kapigatian na hindi pala totoo yun. Isang verse lang ang katapat. Sold ang naiisip ng lahat na duda ng mga kapatid. Nagdududa ba kayo? Isang verse lang ang katapat niyan. 29:24 ng Isaias, boom! All clouds, all doubts, diba? Are cleared. Alam mo ba yung 29:24 na yun ng Isaias, Badilios? Oo naman, yan yung nung tayo formerly known as Lost in the Dark Night, yan yung namamali sa diwa, darating sa pagkaunawa. Alright, di ba? Lahat ng mga duda, again, wipe out. Ang galing talaga ni Wes. Tapos ang usapan, di ba ganun, ano? Di, okay lang. Hindi pala darating ang malaking kapigatian bago dumating si Kristo. After pa pala ng 1,000 years, okay lang. Kahit wala kang karir, okay lang. Kahit late ka ng nag-asawa, okay lang. Nawalan ka ng negosyo, Brad Elios, okay lang ang lahat. Bakit? Isang talata lang ang katapat. Namamali sa diwa,
darating sa magkaunawa. Sold, di ba, Bradilios, ano? Yes, oo, binili ko yan, yung bagong promo na yan. So, Ayun. sa promo na yan. Bagong promotion. Aba, bumili ka rin pala. Magkano bili mo riyan, ha? Buy one, take one ba yan? Oh, hindi lang. Oo, binili ko yan. Pati buhay at future ko, pinambili ko dyan. Ayan. Yan na naman. Ano? May panibago na naman tayong marketing strategy. Kaya ikaw, eto ka ngayon. Ang ginawa mo, naghabol ka. Dahil anytime soon eh. So, ang ginagawa mo, wala ka ng ibang hihintaying malaking kapigatian, mag-prepare ka na lang ng sarili mo. Dahil anytime, darating na si Kristo. Talaga namang takot na takot ka nung magkasala. Talagang active na active ka noon sa paggawanap mo ng iyong tungkulin. And as time goes by, alam mo nangyari dun sa anytime zone na yon, Bradilios. Ano pong nangyari doon? Nawala na naman siya sa senaryo. Nagkaroon na naman ng unfortunately. Nagkaroon na naman ng panibagong istorya. Nagkaroon na naman ng panibagong pelikula. Nagkaroon ng sequel. Sequel ba tawag nila ron? Oo, yung sunod-sunod. Ano? Yun nga, tama yun. Malaking kapigatian. Anytime soon. Mukhang yung anytime soon. Mukhang hindi bumibenta. Dahil yung anytime soon, mukhang hindi yata darating si Lord. Mukhang lalo yatang tumitibay ang mundo. Mukhang hindi naman yata walang nagiging senyales na malapit nang dumating si Lord. Yung anytime soon, mukhang medyo malabo-labo yata. At ang nangyari, ito pang sumunod na kabanata at istorya. Hindi pala magkakaroon ng anytime soon. Naloko na. Naririkal ba ito o hindi na? Hindi na, pero ano na naman bagong promotion niya? Ayun, bagong promotion. Hindi pala lilitaw kaagad si Kristo. Hindi naman pala darating agad-agad yung bigla ka nalang magigising, nandyan na si Kristo. Hindi pala ganon. Ito na ngayon ang panibagong teksto. Nawala yung anytime soon. Bakit? Hindi pala darating kaagad si Kristo. Dahil mayroon pala munang isang lilitaw. Yung anytime soon, the movie, hindi pa pala totoo yun. Bakit? Kasi meron munang lilitaw bago ang anytime soon. Alin yun? Lilitaw muna ang Antikristo bago ang anytime soon. Naloko na naman. Akala ko ba anytime soon? Hindi pala anytime soon. Lilitaw muna itong Antikristo. Ewan ko kung inabot mo yung teksto na yan, Bradilios. Oo, coming soon yung Antikristo. Oo. Lilitaw muna pala yung Antikristo bago ang anytime soon. Eto na naman, bago na namang pelikula. Talaga naman, ang mga MCGI members, walang kadala-dala. Talaga naman, okay lang. Bakit? Sabi ni Bes, sabi ng Sugo, sabi ng Kuya, sabi ng KNP. Ang sarap-sarap ng buhay natin noon, di ba? Talaga namang kahit saan tayo dalhin, yung utak natin, binigay natin sa kanila. Pinabayaan natin sila ang gumamit, wala tayong itinira. Ayan ang nangyari. Masaklap na buhay, di ba, Bradilios? Oo naman, natatawa tuloy ako. Oo, totoo yun. Oo, ito, bagong istorya, no? Bago na naman pelikula. Kumbaga sa palabas, bago mo na ng mga abangan. Kaya lang, parang yatang ang gulo. Naniwala kami malaking kapigatian darating, tapos pinunta mo, inilagay mo doon sa bandang dulo. Di bagong istorya ginawa mo, anytime soon. 4 na taon lumilipas, parang malabo anytime soon, mukhang walang darating. Teka lang, salpakan natin ng bago. Ano bago? Teka po, bago dumating si Kristo, lilitaw muna ang Antikristo. Teka lang. Nalilito na ako. Naguguluhan na ako. Mukhang malabo pa tong aral na to, no? Sa tubig sa batis na kinalawkaw ng 7 kalabaw na, teka lang, Antikristo muna darating. Di habang wala pang dumarating ang Antikristo, di wala pa rin anytime soon. Di wala pa lang anytime soon. Ang nangyari, iba. Hindi nga anytime soon, naglitawan na. Yung opening soon. Sabi ni Pam, sino ba nagsabi? Nakita ko rito Pam, Hana, John, Ada. Yan, naabutan ko na. Sabi niya, lilitaw muna Antichrist. At lilitaw muna yung opening soon, sabi ni Ate April. Ayan ang nangyari. Naku po, ito na ngayon ang kasaysayan ng mundong ilaw. Walang anytime soon. Kailangan, wala ring malaking kapigatian. Wala namang Antikristong dumarating.
Ano nangyari? Ang dami opening soon. Talaga naman, napalitan. Opening soon. Opening dito ng Best House of Chicken. Opening dito ng KD Rock sa Bataan. Opening ng ano yung coffee? Paano yung coffee nga uli, Bradilios? Ano yun? It's not my coffee. It's not Daniel's. Oo, Daniel's Coffee. Ang dami, naglitawan. Daming opening soon kaya noon. Nakainom ka naman ng Daniel's Coffee. Oo naman, syempre, yung aking favorite, black coffee. So, okay naman. In fairness, okay naman. Ayun, edi, ang daming naglitawan. Abay, kala namin malaking kapigatian, napalitan, anytime soon, tapos naman, Antikristo, ang nabuksan tuloy, yung mga allegedly nightclub doon sa Brazil. Ayun, napalitan noong mga bentahan di umano ng alak doon sa Salud. Ayun, business dito, negosyo ron, Tagaytay property rito, mansion doon, condo units dito, KD-Rock dito, free labor dito, captive market doon, KDR Group of Companies doon, Salud dito, Best House of Chicken doon, Morong Resort doon. Abay, ang nyari, ang daming business establishment. Ano yung isang bago pa sa Quezon City? Yung milyon yata ang halaga noon. Ano na yun? Yung in-expose ni na Brad Badong. Hindi mo ba alam yun? Yung sa may Quezon City, pagkamahal-mahal daw. Sabi ni Brad Badong, akala nyo ba ang mahal dyan yung nandyan sa Tagaytay? Ay, hindi yan. Yung BH na tinatawag nila. Ano yun? Big house. Oo, ano ba yun? Oo, meron pang di umano, ganon, May resto pa raw dito sa Laguna. Ay, naku po, anyari, loko na, daming business. Samantalang si Brad Ilyos, lusaw ang kanyang milyon-milyon na ari-arian. I'm so sorry for you, parang Ilyos. Natatawa tuloy ako Anyway, ewan ko. Sige, ikaw muna. Ayun, dami ng property. Nagkakandamayaw na, di ba? Naka-Louis Vuitton, naka-Fred Ferry, anong sombrero yun na may pangalan pa, tapos naka-Prada. Talaga naman, lahat na lang ng klase ng mga branded na items. Meron sila, La Vista Property. Ikaw naman, hila mo naman La Vista Property, di umano. Abay, eto na ngayon. Nag-uumapaw ang kanilang mga ari-arian. Talagang may mga kung ano-ano klase ng negosyo. Samantalang ikaw, eto, terminated sa work. Sabi sa ni worker, okay lang yan kapatid. Pagpapalain ka ng Panginoon. Huwag kang mag-alala kapatid. Okay lang yan. Kapatid, ginabi ka sa pasalamat, wala kang sasakyan. Okay lang yan kapatid. Ang kabanalan, mas nafe-feel yan pag nahihirapan. Wow! Sales 101, di ba? Mga KNP, ang sarap ng sakay sa sasakyan. Di ba? Ang sarap ng buhay. 30 minutes, nandun na sa kanilang mga headquarters. Samantalang ikaw, 1 oras at kalahati, hindi ka pa rin nakakahanap ng sasakyan. Papunta ng Manila. Puyat pa na. Nakikilibre ka lang ng pamasahe pero okay lang. Sabi ni worker, sabi ni KNP, pagpapalain ka ni Lord, kapatid. Okay lang, bili ang panibago na naman programa. Again and again. Here we go again. Nagtatahi na naman tayo ng panibagong istorya. Marced Blue Hydrogen Water, sabi ni Rational Viewpoint, ang dami, di ba? Kaya kayang bumili ng ticket papunta ng Australia. Kahit kasing halaga pa ng sasakyan. Samantalang ikaw, ni pambili ng bisikleta, gulong ng bisikleta, wala kang maipambili. Samantalang sila, naka-establish na. Okay lang sa'yo. Okay pa rin sa'yo. Kasi, mahal mo si Lord. Gustong-gusto mo na mas masarap ang nahihirapan dahil lang mas nahihirapan, mas malalim ang kabanalan. Wow, Sales 101, di ba? Ang sarap mabuhay pagkaganyan ng prinsipyo. Tinatahi natin ang istorya. Yung realidad na sana totoo, pilit nating pinagtatakpan. Pilit nating tinatahi. Gusto natin lumapat sa atin yung nangyayari kahit nagiging delusional na. Hindi na totoo pero pilit pa rin natin gustong ayusin. Gumawa tayo ng panibagong istorya, sabi nga nung nabasa ko. Plainly sabi niya doon sa post niya, nakikita na ng Diyos, pagod na si Bes. Nakikita ng Panginoon, hinug na si Kuya. Kaya pinagpahinga na ng Diyos si kapatid na Eli. Wow! Hanip! Paano mo nasira?
Sure na sure ka talaga doon. Rodelios, sure na sure? Talaga? Nakikita na ni God, pagod na si Bes. Nakikita ni Lord, hinug na si Kuya. Kaya kinuha na ng Diyos si Bes. Nagkausap kayo? Talaga lang? Rodelios, ano palagay mo? Ano yan? Ang sa tingin ko dyan, natawa tuloy ako, Logic, hinigop yan sa ikatlong langit. Ibinigay sa kanya, nireveal sa kanya yun. Oo, hinigop sa ikatlong langit. Gumawa na naman tayo ng panibagong istorya. Ang masaklap, ang masakit, pilit nating tinatahi. Yung mga bagay na sinasampal ka na ng katotohanan. Binubulaga ka na ng katotohanan. Pero, ang ginagawa mo, pilit mong hinihinog ang sarili mo. Gusto mong maniwala sa hindi realidad dahil ayaw mong masaktan. Ayaw mong masabi ng taong nagkamali ka. Di mo matanggap sa sarili mo na bigo ka. Kaya lahat na lang ng klase ng pagtatahi, pagtatakip, pilit mong ginagawa. Again, pilit nating pinapasok ang sarili natin sa banga. Pilit nating ginagawa ng paraan para iakma yung realidad. Yung hindi tama doon sa realidad. Takot tayong harapin ang totoo. Kaya pilit nating hinihilot ang sarili natin para wag tayong masaktan. Napaniwala ulit tayo sa panibago na naman pangako. Eto na naman, wala tayong kadala-dala. May pangako na naman. Di mo ba tatanong kung ano na naman yung pangako na yan? Ano na naman ito? Pinangpako. Oo, pangako na naman, di ba? Panibago na naman pelikula. Ang tigas ng ulo natin, ang titigas ng bungo natin, ang babait naman ng taga-MCGI. Gustong-gusto natin talagang makasunod kay Lord. Kahit harap-harapan ka na binubulaga ng lahat ng nakikita mo't mga pangyayari, pilit ka pa rin gumagawa ng istorya. Ito na naman ang panibago na namang tahi ng pelikula. Mga kapatid, i-playback yan. Ano yun? Pagka namatay ako, yung karunungang nakikita nyo sa akin, lilipat yan kay kapatid na Daniel. At talaga naman, tuwan-tuwa na naman ang loob mo. Yes! Mawala man si Brad Eli, mas matindi maririnig namin. Si Brad Eli hindi nag-aral, si Kuya graduate pa. Ano palagay mo? Di ba? Ganun na nga. Ganun na nga. No? Meron pa ngayon talagang mga pananalita na hintayin nyo si Kuya. At meron din ako ibang narinig na ganun, no? Ibang manggagawa. No, ako'y masikap ang pumupunta ng lokal. Hintayin natin si Kuya. Para bang may inabangan ka talagang very huge na coming soon. Na, kumbaga, isang taong mas mabigat ito kumpara kay Brad Eli. Pero, yun, nga. Napaniwala ka na naman, di ba? Tapos may card na gagamitin every time na may kakalaban kay Kuya. Patugtugin ang tape. Ang kalaban ni Kuya, kalaban nyo ko. Ayan, di ba? Saklolo sa patay, di ba? Anytime na mayroong uurat ba tawag doon? Every time na mayroong manguwisyon, ay patugtugin ang tape. Patugtugin ang tape. Hindi kayo naniniwala sa akin, kay Bis kayo naniniwala, patugtugin ng tape. Patugtugin ng tape. Ang kalaban ni Kuya, kalaban ni Bes. Oh, ano ngayon? Si Bes to. Ako to. Ikaw ngayon. Oo nga, ano? Okay, sige. Tanggapin natin. Ang titigas ng ulo natin. Ano nangyari sa atin? Kinain na tayo ng delusyon. Ibinigay natin sa kanila ang lahat. Pati utak natin, inialay na natin para gamitin. Wala tayong tinira mula bulsa hanggang kaluluwa. Ang sarap ng life, ano? Bradilios, sarap ng buhay sa MCGI, di ba? Alam mo, pag binabalik-balikan ko nga hindi ako makapaniwala. Alam mo, Logics, sabi ko nga nasasabi ko nung dati sa aking may bahay na bakit ayaw mong umanib? Minimission ko kasing asawa ko that time. Tingnan mo yung mga kaanib sa MCGI. No? May mga doktor, may mga negosyante, may mga lawyers. Mga matatalino yan. Pero ba't sila nandyan? Ibig sabihin, nakasumpong ng katwiran yan. At ganun din, kaya ako pumasok dyan. Yung sabi ko sa kanya, di ko akalain, ngayon pag binabalik-balikan ko, Logics, alam mo kung anong ginawa ko sa sarili ko? Kinengkoy ko yung sarili ko. Kinengkoy ko yung isip ko. Ayun lang.
Ayan, kailangan kasi natin gawin yan eh. Dahil meron tayong ginawang isang bagay sa buhay natin na, teka lang, ano ba itong napasok ko na to? Bakit ganito? Anyari? Nabigay ko na ang lahat-lahat. Tapos ako lang pala itong masasaktan in the end. And then, eto na ngayon, sa sobrang pagiging panatiko mo, sabi nga rito ni Jose Avarintos Jr., di talaga naman, all out ka, no? Kumbaga sa gira, lagi kang nakikipagsuguran. Eto na ngayon, ang istorya ng buhay. Unti-unti kang nakahalata pagkawala ni Bes. Nagkagulatan isang araw. Nagkaroon ng isang dudang meron dyan na nabuo sa brain cells mo, sa neurons mo. Noong nagkaroon ka ng duda, pinipilit mo kontrolin na naman ang sarili mo at pinipilit mo na namang hilutin. Hindi, ako ang masama, hindi sila. Bakit ang tingin ko kay Brad Josel napaka-kengkoy, nakukornihan ako? Mali ako. Mali ako nang nararamdaman may masamang espiritong nasa akin. Nanalangin ka, nag-ayuno ka, humingi ka ng tawad kay Lord. Bakit? Kasi alam mo, ikaw ang may diferensya. Nakikita mo may mali sa administrasyon ni Kuya. Ano sinasabi mo? Binabalungan ako ng masamang espiritu. Kailangan kong mag-ayuno. Tumatahi ka na naman ng panibagong istorya. Ikaw na naman ang may kasalanan. Ikaw na lang ng ikaw, kapatid. Ikaw na lang ng ikaw. Ikaw na lang ng ikaw ang laging napipighati. Ikaw na lang ng ikaw ang umaako ng kasalanan ng iba. Ikaw na lang ng ikaw ang laging may diferensya. Ayaw mong ipakita sa kanila kahit naman talaga sila ang mayroong diferensya. Nakahalata ka. Eto ngayon, naglakas ka ng loob mag-research. Na sa pagre-research mo, hindi mo alam kung meron kang sapi o masamang espiritu, pero sabi mo sa puso mo, bahala na si Lord. Napadpad ka ng Reddit nung makita mo yung Reddit. Ang yari! Akala ko ako lang. Ang dami pala namin. Naiinis kay Josel. Abay, hindi lang pala ako. Nakapakinig ka sa Broccoli TV and Friends. Ano tong mga napagkikita ko? Akala ko ako lang ang may masamang espiritu. Ang dami pala namin. Nakapakinig ka kay Badong. Naloko na, confirm. Nakapakinig ka kay CJ. Oo nga, sila nga may diferensya. Nabunutan ka ng tinik. Akala mo, ikaw ang mali. Hindi ka pala nag-iisa. Marami pala kayo. At nagulat ka. Ang mga nag-e-exit, hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo. Pami-pabilya. Dikadikadang mga miyembro. Si Haring Conde, si Jan Cuencajo, mga matitinong mga miyembro. Hindi ko napapangalanan yung iba. Yung Big Four natin sa Hong Kong, mababait na mga kapatid, nakikita mo nag-e-exit. There is really something wrong. Alam mong mga mababait na kapatid to, nakita mo unti-unting naging closet at unti-unting nag-exit. Ayun. Nabunutan ka ng tinik sa wakas. Hindi ka na ngayon nagtatahi ng kwento. But of course, siyempre, kailangang umaksyon ng MCGI administration to the rescue, of course. Anong kasunod? Information control. Brad Mel, ilabas ang tape. Ano labas ng tape? Kaaway ni Bes. Kaaway ni Kuya. Kaaway niyo mga mangangaral, mga manggagawa. Masama yan. Yung mga ganyan. Dapat dyan tawaging Antikristo. Hindi dapat yan papasukin sa bahay. Hindi dapat yan tanggapin sa bahay. Ano dapat dyan? Yung mga ayaw na makinig, anong gawin? I-auto-block nyo. Auto-tiwalag nyo. Administration, kumilos, di ba? Intensive guilt-tripping campaign. Na pinalalabas, sila pa yung biktima. Abay, palubog na po ang barko. Ang ginagawa, character assassination sa lahat ng mga nagsasalita against the administration. Ayon, siyempre, hindi papatalo ang administrasyon. Kumbaga, magseselyo yan, magbabako dyan. But the reality remains na mayroon ng binhi ng pagdududa sa isip mo. And here we are, meron na kayo ngayong naririnig na next chapter, A Life Beyond MCGI. Dahil natapos na yung episode ng buhay mo. You decided to live. You decided na i-overcome yung guilt feeling na nararamdaman mo. Hinarap mo ang lahat ng identity crisis, existential crisis, kung ano-anong crisis ang iniharap mo.
inovercome mo ang lahat ng mga fear, yung mga emotional distress, mga religious trauma, and here you are now, trying to move forward, facing another chapter of your life. And now, you feel like grieving those years. You feel like you are the loser. Nalulungkot ka ngayon, nagdadalamhati, at nagluluksa. Dahil natapos mo ang final episode ng buhay mo sa panahong mag-e-exit ka na. At yan ang ating topic for tonight sa the next chapter. Yung grieving the lost years. Nakahanda ka na ba sa topic natin, Brad Lost? Oo naman. Ang haba kaya ng binangko mo tapos di man lang natin bibigyan ng kung anong ending na maganda. So dapat meron tayong pupuntahan na kung bakit natin ito pinag-usapan. Kumbaga tayo nag-reminisce, binalikan natin yung ating mga nakaraan at for sure, Logics, ang daming nakarelate. Siguro kung meron dito ngayon, currently we are now at 82 sa Facebook Live. I think almost majority, we are one and the same sa ating mga naranasan. Medyo may pagkakaiba-iba, pero lahat yan may pagkakahawig-hawig. At yun nga ang ating pag-uusapan kung paano namang itong nakaraan na ito ay atin namang malampasan na hindi ito maging kadena sa atin. Tila ba mga tanikala na nakakapit sa ating mga kamay, mga paa sa ating mga puso kung bakit hindi tayo makausad-usad sa ating mga buhay. Ayun, Logics. Ayun, nakahanda na raw sila. Pero bago tayo pumunta riyan, baka naman po pwedeng pakantahin ko lang itong aming isa sa mga BFF na nakausap ko humingi ako ng permiso sa kanya. Paborito ko kasi itong kanta Pahintulutan niyo naman ako. Patugtugin ko lang pampatanggal lang ng sakit, ng rayuma at sakit ng loob.